Nagtanong si Rai kay Shirane kung narinig na daw ba nito dati ang tungkol sa armor set of the Five Gods. Ayon sa paliwanag ni Rai, ang mga artifact na ito ay maaaring makagambala sa spirit zone ng mga salamangkero. At ang mga artifact ding ito ay maaaring matawag na anti-magic. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Rai kay Shirane ang tungkol sa mga artifact na ito. Ang spirit zone ay isang likas na kakayahan ng mga salamangkero. Ang pakikipaglaban sa isang salamangkero kapag nasa spirit zone ay sinasabing katulad ng pakikipaglaban sa isang pating habang nasa ilalim ng tubig. Gayunpaman, may isang bagay na maaaring makagambala sa tubig, upang pagnakawan ang mga pating ng pandama. Kung hindi magagamit ang spirit zone, maaaring hindi din makagamit ng salamangka. Kapag ginamit ang artifact na ito, walang ni isa mang salamangkero ang makakaatake. Gayunpaman, ito ay isang teorya lamang, ang anti-magic ay isang mahalagang kasanayang nilikha mula sa mana na dumadaloy sa puso ng isang dragon. At dahil mayroon itong mga katangian ng isang alon. Kahit gaano karaming pera ang ipuhunan mo dito, ang pagiging epektibo nito ay hindi gaanong tumataas. Si Yarka, ang Panginoon ng Alon, ang maaari lamang magtaas ng kahusayan ng armor set of the Five Gods sa 65%. At dahil dito, ang halaga nito ay isang astronomical. Ang bawat bahagi ay nagkakahalaga ng taunang budget ng buong kaharian. Ano ba iyan? Kung gayon, paano naging mas malakas ang isang eskrimador? Tanong ni Ryan. Ang problema ay ang gumawa ng anti-magic ay ang salamangkero, dagdag ni Rai. Pero bakit ang salamangkero? Seryosong tanong muli ni Ryan kay Rai. Hindi ba halata, dahil maraming mangangailangan ng anti-magic? Ang anti-magic ay perpektong paraan para magkaroon sila ng pera. Kaya hindi na kailangan ng mga eskrimador na bilhin pa ito. Ang mga salamangkero ay isang kaawa-awang klase ng tao na nagbebenta ng kanilang sariling kahinaan para lamang sa pera. Naiintindihan mo na ba? Paliwanag ni Rai, ang iyong mga salita ay masyadong malupit, seryosong sabi ni Ryan kay Rai. Ganyan ang isang salamangkero, pagpuputol na nasambit ni Shirane sa pag-uusap ni na Ryan at Rai. Nagulat si Ryan at Rai dahil sa sinabi ni Shirane. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rai kay Shirane. Sinabi ni Shirane na katulad nga ng sinabi ni Rai, ang mga salamangkero ang lumikha ng anti-magic. Dagdag pa nito, ginagamit ito sa mga lugar kung saan ipinagbabawal ang salamangka upang paghigpitan ang aktibidad nito. At angkop din itong ginagamit bilang tulong sa pagsasanay para sa mga magic school. Kahit na ang anti-magic ay maaaring gamitin laban sa mga salamangkero. Ito ay pinapahalagahan bilang isang bunga ng katalinuhan na kusang loob na isinuko para sa ikabubuti ng mundo. At dahil dito, mahirap sabihin na ang isang eskrimador ay mas dakila kaysa sa isang salamangkero kung ang pagbabatayan ay ang mga kadahilanang ito. Nang mga sandaling iyon, medyo napahiya si Rai sa mga sinabi ni Shirane. At nakaramdam siya ng inis nang makita niyang pinagtatawanan siya ni Ryan. Sumigaw si Rai at sinabing magkaiba ang mithiin at ang realidad. Kahit na anong mangyari, hindi magbabago ang katotohanan na ang isang salamangkero ay hindi mananalo sa pakikipaglaban sa isang eskrimador. Umalis na si Rai, at pagkatapos ay nagtawanan sina Shirane at Ryan. Sa palagay ko ay mamamatay na ako, pabirong sabi ni Shirane. Inakbayan ni Ryan si Shirane, ikaw ay lubos na kahanga-hanga Shirane. Ngayon ang unang beses na nakita kong ganyan ang mukha ng aking kapatid. Kung ang iyong dila ay isang espada, ikaw ay magiging isang pinakadakilang eskrimador sa mundo, sabi ni Ryan kay Shirane habang sila ay nagtatawanan. Gaya nga ng sinabi ni Rai, ang mithiin at ang realidad ay maaaring magkaiba. Pero, ang mapagsaliksik na kaisipan na walang humpay na nag-e-eksperimento kahit sa sariling kahinaan ay hindi mo masasabi na umiiral ang napakalamig na talino para sa ikabubuti ng buong mundo. Makalipas ang 6 na buwan, si Temuran ay pumirma sa talaan na tungkol sa ulat ng trabaho sa aklatan.
Hindi niya akalain na natapos ang trabaho dito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na maganda ang nangyari na ang paglipat ng aklatan ay naging mas maaga ng 6 na buwan. Dahil ang pagkakategorya ng mga aklat na napabayaan na sa loob ng 20 taon ay isang mahirap na trabaho. Gayunpaman, hindi ba masyadong sayang na basta-basta na lang bibitawan ang isang taong kapaki-pakinabang? Maaari naman nating pahabain ang kontrata gamit ang ibang dahilan, sabi pa ng tauhan. Lahat ng iyong mga sinabi ay kalokohan lamang, umalis ka na at gawin mo ang iyong trabaho, sabi ni Temuran sa kanyang tauhan. Paumanhin sa iyo Mayordomo, sabi naman ng tauhan kay Temuran. Sa kabilang banda, patuloy pa ding nagbabasa ng aklat si Shirane sa aklatan. Ayon sa kanya, ang pagbabasa ng aklat ay napakadali. Pero, ang pagbabasa ng aklat na may napakaraming pahina ay ibang-iba. At sa wakas ito ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Bumukas ang pinto at biglang sumilip si Ryan, narinig ko na tapos ka na sa iyong trabaho. Uuwi ka na ba sa inyong bahay? Masayang tanong ni Ryan kay Shirane. Pero nagulat si Ryan dahil nakita niyang nagbabasa pa din ng aklat si Shirane. Akala ko ba ay tapos ka na sa iyong mga gawain? Gulat na tanong ni Ryan kay Shirane. Oo. Ito na lamang ang huling aklat na aking kailangang basahin, masayang sagot ni Shirane kay Ryan. Lumapit si Ryan kay Shirane at dahil sa sobrang saya nito ay halos yakapin na niya si Shirane. Isa ka talagang kahanga-hanga dahil nagawa mo lahat ang iyong trabaho ng mas maaga, masayang-masayang sabi ni Ryan. Binabati kita, kamangha-mangha talaga ang iyong ginawa, dagdag pa ni Ryan. Ryan, bago ako umalis, maaari ba akong pumunta sa inyong bahay? Tanong ni Shirane kay Ryan. Ano, totoo ba? Gulat na sabi ni Ryan nang marinig ang tanong ni Shirane sa kanya. Nakakagulat ba ang sinabi ko? Tanong muli ni Shirane kay Ryan. Ano kasi? Itinatago ko kasi ng husto ang ating pagkakaibigan, pag-aalibay na sabi ni Ryan kay Shirane. Masyado lamang akong nagulat nang dahil hindi ko inaasahan ang iyong sinabi, sagot muli ni Ryan kay Shirane. Sinabi ni Shirane na kaya niya gustong makapunta sa bahay ni na Ryan ay dahil gusto lamang niyang malaman kung kamusta kaya ang buhay ng kanyang kaibigan. Sige. Tara na, lumabas ang aking buong pamilya ngayon, masayang pagyayaya ni Ryan kay Shirane. Ngayon na tayo pupunta, gulat na tanong ni Shirane kay Ryan. Naisip ni Shirane na, ngayon na makakapunta na siya sa bahay ni na Ryan ay medyo nakaramdam siya ng takot. Nakarating na sila sa mansyon ng Ogent family, napakalaki ng mansyon na ito. Pwede bang sa main door na lang tayo dumaan? Tanong ni Shirane kay Ryan. Huwag kang mag-alala. Mamayang hapon pa naman babalik ang aking pamilya, sabi ni Ryan kay Shirane. Nakapasok na sina Shirane at Ryan sa loob ng mansyon. Napakatahimik naman dito, sabi ni Shirane kay Ryan. Oo, puro mga tauhan lang namin ang nandito, sabi naman ni Ryan. Habang sila ay naglalakad, napadaan sila sa tapat ng isang napakalaking pinto. Naisip ni Shirane na ito daw ba kayang pinto na ito ay daan papunta sa isang silid. Siguro daw ay ang silid na ito ay kasing laki ng kanilang buong bahay. Naisip din ni Shirane na ang pamilya daw ni Ryan ay talagang isang napakayamang pamilya. Narito na tayo sa aking silid, sabi ni Ryan kay Shirane. Manghang-mangha si Shirane nang makita niya ang silid ni Ryan. Maligayang pagdating sa aking silid, sabi ni Ryan kay Shirane. Ito ba ay silid na ginagamit sa pagsasanay? Tanong ni Shirane. Ang silid ni Ryan ay ang pinakamaliit na silid sa pinakadulo ng koridor. Ito ay katulad ng isang bahay panuluyan na tinutuluyan pagkatapos ng pagsasanay. Nagsimula nang maglaro si Shirane at Ryan ng baraha. Sa pagkakataong iyon, inis na inis si Ryan dahil palagi siyang natatalo sa kanilang paglalaro. Isang laro pa ulit, tanong ni Shirane kay Ryan. Inakusahan ni Ryan si Shirane ng paggamit ng kanyang kakayahan sa Spirit Zone para makita nito ang mga baraha na nasa kanyang mga kamay.
Kapag nakakakuha ka ng ace, pinalitan mo ang iyong baraha. Ito ay halata, dahil kapag nagkakaroon ka ng magkapares na baraha, ikaw ay tumetaya, sabi ni Shirane kay Ryan. Paano mo nalaman iyon? Tanong ni Ryan kay Shirane. Ang pagmamasid kung minsan ay nagbibigay ng mas mahusay na resulta kapag hindi ka nahuhumaling sa isang partikular na bagay. Hindi ka lang dapat tumitingin sa maliit na kilos na kalaban, upang makita mo lahat ng kanilang mga ginagawa. At pagkatapos noon mahuhulaan mo ang intensyon ng iyong kalaban. Hindi ka lang dapat nakatuon sa malilit na bagay upang makita mo ang kabuuan, paliwanag ni Shirane. Kung ganoon, makakatulong ba iyon para mabuksan ko ang aking skema? Tanong ni Ryan. Siguro, pagkatapos kong magawa ang lahat ng iyon, nakatulong ito sa akin para makapasok sa aking spirit zone, sagot ni Shirane. Sa tingin ko ay magagawa ko iyon, pero hindi ko alam kung paano magsisimula, naisip na sinabi ni Ryan. Biglang nakakita si Shirane ng isang aklat sa ibabaw ng cabinet. Ryan, pwede ko bang mahiram ang aklat na ito? Medyo napagod kasi ako sa pagbabasa ng mga aklat ng kasaysayan. Hindi pa ako nakakapagbasa ng mga nobela, sabi ni Shirane kay Ryan. Pagtingin ni Shirane kay Ryan, ito pala ay nakatulog na. Tumingin si Shirane sa kanyang orasan, at naisip niya ang sinabi ni Ryan na gabi pa babalik ang pamilya ni Ryan dito sa kanilang mansyon. Biglang nakarinig si Shirane ng tunog mula sa isang piano. At naisip niya na isa lamang ang taong marunong tumugtog ng piano sa Ogent family. Ito ay ang nakakatandang kapatid na babae ni Ryan. Ito ay si Reyna Ogent. Sumilip si Shirane sa silid kung saan nagmumula ang tunog na kanyang naririnig. Pagkasilip ni Shirane sa silid na iyon ay nakita niya si Reyna na nakaupo habang tumutugtog ng piano. Naisip ni Shirane kung ano ba kaya ang kanyang dapat gagawin, dahil nakita siya ni Reyna. Ito ang unang beses na nakita kita dito sa mansyon. Ikaw ba ay bagong tauhan dito? Tanong ni Reyna kay Shirane. Halos 1 taon na ako dito. Ako ay nakatalaga sa pagkakategorya ng mga aklat sa aklatan, sagot naman ni Shirane kay Reyna. Ikaw pala yung sinasabi nila, nabalitaan ko na ikaw ang nagkakategorya ng mga aklat. Mukha kang isang matalino, nakatugtog ka na ba ng piano dati? Sabi ni Reyna kay Shirane. Hindi pa. Hindi ko pa nasubukan na tumugtog ng piano, sagot ni Shirane. Naisip ni Shirane na si Reyna ay isang propesyonal na gumagamit ng skema habang tumutugtog. At sinabi din sa kanya ni Ryan na sa mansyon na ito, ang may pinakamasamang personalidad ay ang kanyang nakakatandang kapatid na babae. Tuturuan kitang tumugtog, maaari ka bang umupo dito sa aking tabi? Pag-eniaya ni Reyna kay Shirane. Nagulat naman si Shirane sa sinabi ni Reyna sa kanya. Okay lang iyan. Walang magagalit sa iyo. Ako naman ang may gusto nito, sinabi muli ni Reyna kay Shirane. Naisip ni Shirane na masyadong mapilit si Reyna, at wala siya sa posisyon para tanggihan ito. At saka, siya ay magkakaroon ng pagkakataon na makaupo sa harap ng isang piano. Umupo na si Shirane sa tabi ni Reyna, at itinuro sa kanya ni Reyna ang talaan ng musika at ang iba't ibang mga nota na nakapaloob dito. Sinubukan naman ni Shirane na tumugtog ng piano. Para kay Shirane, ang kanyang tunog na naririnig ay napakaganda. Isang napakagandang panimula, masayang sabi ni Reyna kay Shirane. Ipagpatawad mo kung hihingi pa ako sa iyo ng isang pabor. Maaari ko ba subukan muling tumugtog ng piano? Pakiusap na sinabi ni Shirane kay Reyna. Oo naman, sige, ituloy mo lamang ang iyong pagtugtog, sagot naman ni Reyna. Baka naman hindi masyadong maganda pakinggan ang aking pagtugtog, malungkot na sabi ni Shirane. Normal lamang iyan dahil ito ay unang beses na pagtugtog mo pa lamang naman, nakangiting sabi ni Reyna. Nagpatuloy sa pagtugtog ng piano si Shirane, at habang siya ay tumutugtog. Namangha si Reyna dahil lahat ng ginagawa ni Shirane ay mali. Pero, hindi ito nag-aalinlangan sa kanyang pagtugtog ng piano. At naisip ni Reyna na kailangan daw ba kaya niyang pahintuin si Shirane sa kanyang pagtugtog.
Dahil ito ay talagang kakaiba, ang pagtugtog ni Shiranae ay mali. Ngunit ang tunog nito ay halos magkatulad, naisip ni Reyna na ang tinutugtog ni Shiranae ay parabang katulad ng tinutugtog niya kanina. Unti-unti ay nagiging tama ang tono ng bawat note ang nagmumula sa tinutugtog ni Shiranae. At dahil dito, hindi makapaniwala si Reyna sa kanyang naririnig. Sinabi ni Reyna sa kanyang isip na ang ginagawa ni Shiranae ay hindi matatawag na isang pagtatanghal. Ngunit mayroon itong kaalaman na sumasalimsim sa kanyang kakanyahan. Bakit ang isang taong katulad mo ay naging isang trabahador lamang? Tanong ni Reyna kay Shiranae. Ipagpaumanhin mo, sabi ni Shiranae kay Reyna, ikaw namang kukulam ka. Maaari bang huwag kang mag-ingay, magpahinga ka naman kapag ikaw ay nandito sa bahay, sigaw na sabi ni Ryan. Biglang nagulat si Ryan dahil nakita niya si Shiranae sa loob ng silid. Bakit ka nandito Shiranae, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ryan kay Shiranae. Magpapaliwanag ako. Gulat na sabi din ni Shiranae. Magkakilala ba kayong dalawa? Tanong ni Reyna kina Shiranae at Ryan. Nagulat naman si Shiranae at Ryan sa tanong sa kanila ni Reyna. At naisip ni Shiranae na mabubunyag na ang lihim na pagkakaibigan nila ni Ryan. Siya ay aking kaibigan. Sabi ni Ryan kay Reyna, ano bang sinasabi mo Ryan? Sabi ni Shiranae habang siya ay nakaluhod na sa sahig. Huwag kang mag-alala, ang bruhang mangkukulam na iyan ay maaaring may masamang ugali. Pero, hindi naman niya pinakikialaman ang mga ganitong bagay, sagot ni Ryan habang ito ay tumetawa. Ano, paanong wala siyang pakialam? Tanong muli ni Shiranae. Ikaw pala si Shiranae, huwag kang mag-alala. Dahil sinabi ni Ryan na kayo ay magkaibigan. Iyon ay sapat na. Nakangiting sabi ni Reyna kay Shiranae at sabay na bumaba ito at hinawakan nito si Shiranae sa kanyang balikat. Siya ay medyo nakakaawa, pero, pinananagutan naman niya ang kanyang mga sinasabi, dagdag pa ni Reyna. Ang gusto kong malaman, ay kung ano ang iyong iniisip habang ikaw ay tumutugtog kanina, tanong ni Reyna kay Shiranae. Ano? Akala ko ay ikaw ang tumutugtog kanina, ngunit ito pala ay si Shiranae, gulat na sabi naman ni Ryan kay Reyna. Naisip ni Shiranae na parang walang pakialam si Reyna kung makipagkaibigan man ang kanyang kapatid sa isang katulad niyang tagapagsilbi lamang. Pero Ryan, bakit ka nagsinungaling? Ang kapatid mo naman pala ay mabait at isang mabuting tao, sabi ni Shiranae kay Ryan. Ano? Huwag kang magtitiwala sa kanya Shiranae, isa siyang mangkukulam. At hindi mo alam kung gaano siya kasama, sabi naman ni Ryan kay Shiranae. Shiranae, pagpasensyahan mo na lang si Ryan, bata pa kasi mag-isip iyan. Ang mahalaga ay meron siyang kaibigan na katulad mo, nakangiting sabi ni Reyna kay Shiranae. Wala lang iyon, ako nga ang dapat magpasalamat para sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin. Naisip ni Ryan na parang may paghanga si Reyna kay Shiranae. At sinabi niya kay Reyna, bakit hindi mo na lang siya itago kung may paghanga ka sa kanya? Maaari mo naman siyang gawing bahagi ng ating pamilya, panunukso ni Ryan sa kanyang kapatid. Nang dahil lamang sa kayo ay magkaibigan ay magagawa mo na ibigay ang kamay ng iyong kapatid sa kanya, sabi ni Reyna kay Ryan. Ano bang sinasabi mo? Wala akong pakialam sa iyo, may mas karapat dapat para kay Shiranae. Tumetawang sabi muli ni Ryan kay Reyna. Galit na hinawakan ni Reyna ang damit ni Ryan hanggang sa mahulog ito sa sahig. Nang dahil lamang sa ako ay naging mabait sa iyo, ay ang lakas na ng loob mong lokohin ako. Galit na sabi ni Reyna sa kanyang kapatid. Aray ko, bitawan mo ako, nasasaktan ako, sabi ni Ryan kay Reyna. At naisip naman ni Shiranae na hindi talaga niya maintindihan ang mga maharlika. Bakit ba nandito ka sa bahay? Hindi ba't ikaw ay nasa bakasyon? Tanong ni Ryan kay Reyna. Hindi mo ba alam? Bukas ay kukuha si Ryan ng opisyal na pagsusulit para sa kwalipikasyon ng eskrimador, at nandito ako para sunduin siya. Oo nga pala, si Lolo ay darating mamaya dahil makikipag-usap siya sa kanyang kaibigan, sagot ni Reyna kay Ryan. Gulat naman si Ryan nang marinig ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid,
Tumungo si Ryan at nasabi niya sa kanyang isip na, malayo na ba talaga ang narating ng mga bagay-bagay.